Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yun at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Panginoon sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mga buting balita ng Panginoon. Ipinapaalala ng Diyos sa Ebanghelyo ngayong araw na ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng katatagan, pananampalataya at dedikasyon, kahit sa murang edad. Tulad ni Ana, na buong buhay inialay ang kanyang sarili sa pagdarasal, pag-aayuno, at paglilingkod sa Diyos, ako rin ay tinatawagan na maging masigasig sa aking paglilingkod, sa simbahan man o sa aking pamilya. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo na ang tapat at pusong paglilingkod ay nagbubunga ng kabutihan at inspirasyon sa iba, at nagpapatibay ng aking pananampalataya sa Panginoon. Naway maging matatag ako, masipag, at palaging bukas sa patnubay ng Diyos sa bawat gawain at tungkulin ng aking pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa halimbawa ni Ana ng tapat at pusong paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po akong maging masigasig at matatag sa aking pananampalataya at maglingkod ng may dedikasyon sa simbahan at sa aking pamilya. Patatagin mo ang aking puso upang maging inspirasyon sa iba sa pamagitan ng aking mga gawa at salita. Gabayan mo po ako sa bawat tungkulin at gawain at tulungan mo akong laging bukas sa iyong patnubay at biyaya. Naway, ang aking paglilingkod ay magdulot ng kabutihan, kagalakan at karangalan sa iyong pangalan. Amen.